So alam niyo sa hydraulic, kapag kinukuha natin yung gamma ng liquid, ang kailangan natin ay yung specific gravity ng liquid tapos yung multiply sa gamma ng water. So basically sa soil, it's the same concept where yung gamma ng soil will be specific gravity na hahaluan mo ng tubig tsaka ng hangin, which is also called the void ratio, at dun mo palang imumultiply sa gamma ng water. Basically, ito lang yung pinagkaiba sa soil at sa liquid. Sa geotech, ang geotech yung pinaka-maraming formulas, concepts, and terms na kailangan mong intindihin sa HPGE. Pero kapag usapang weight and volume relationship ng soils, ito yung pinaka-easy part ng geotech. Kasi ang ina-analyze mo lang ay yung relationship ng weight tsaka volume nila to form gamma. Kasi ang alam natin, weight is equal to gamma times volume. So therefore, with that logic, pwede natin gawin is gamma is equal to weight all over volume. Para mas maintindihan natin yung concept ng mismong weight and volume relationship, kailangan muna natin tingnan ang concept ng soil. And ang soil natin, mainly, meron siyang tatlong parts kapag ina-analyze natin. Meron tayong air, meron tayong water, at meron tayong solids, which is basically the soil. So sa weight and volume relationship, dalawa lang yung mainly natin tinitingnan, which is, as you guessed it, weight and volume. Sa weight natin, meron tayong tatlong makikitang element. Weight ng air, weight ng water, at weight ng solids. Pero, since yung air, wala naman itong bigat. So, pwede natin siyang i-disregard. Therefore, ang total weight natin will be the weight of water plus the weight of solids. Ang volume naman, meron tayong ding tatlong elements na tinitingnan. Ang volume ng air, volume ng water, at ang volume ng solids, or also technically the soil. And tandaan mo, ang volume ng air and ang volume ng water, they can form into one singular volume called the volume of voids. Ang voids is basically not solid. So as you can see, ang volume of voids natin is equal to the volume of water plus the volume of air. And ang total volume natin ay equal sa volume ng voids plus volume ng solid. So ito ang isa sa mga concepts na kailangan mong tandaan sa weight and volume relationships. There's another one we also have to look at, and importantly, kailangan mong ma-memorize. And this is everyone's favorite, formulas. Ito yung 5 formula na kailangan mong ma-memorize para mais mo yung weight and volume relationship. Kung hindi mo pa siya naiintindihan, don't worry, I'll be explaining this in the next 5 minutes or so. Pero kailangan muna nating tingnan ang gamma moist at ang tinatawag na golden formula ng weight and volume relationships, ang GWES. These will be your basis of reminders kung ano yung mga parts sa bawat formula. So, kung makikita natin yung formula sa harap, pwede nating i-dissect yung bawat part ng formula na to para mas maintindihan ninyo ang concept. So, first part, meron tayong tinatawag na specific gravity. Ito ay mostly binibigay, it's basically the representation kung ano yung pinaka parang multiplying factor ng specific gravity ng gamma ng soil mo, and most likely ibibigay ito sa bawat problem na isosolve mo. Kung hindi, it's either you're solving for this alone or kasama mo siyang isolve kasama ang void ratio. Meron din tayong tinatawag na ang void ratio, as the name suggests, is the ratio of voids sa solids. It is equal to volume of voids all over volume of solids. And ang void ratio, meron siyang kapatid na ang tinatawag ay porosity. Hindi siya mostly nang papakita sa mga formulas, but importante ito kasi minsan ito rin mismo ang hinahanap sa problem. And ang formula ng porosity, it is very, very simple. E all over 1 plus E. Ang S, ito naman ang tinatawag natin na saturation. And ang saturation,
this is the volume of water all over volume of voids. I-explain ko pa siya in depth. Basically, ang sinasabi dito ay kung gaano karaming tubig meron ka compared sa air. At ibig sabihin nito, kapag mas kaunti ang air mo, ibig sabihin mas saturated ang iyong soil. So kapag not saturated ang isang soil, ibig sabihin meron siyang air na may kasamang water. Pero kapag saturated ang soil mo, it is mostly just soil with water. Wala siyang air na tinatawag. Basically, siksik siya. Wala siyang hangin, wala siyang butas, etc. Just plain water and soil. So kapag sinabi sa problem na yung soil mo ay saturated or compacted, that means ang soil mo is of 100% saturation. Okay? Ang isa pang pag-uusapan natin dito ay ang tinatawag na moisture content. At ang moisture content ay makikita natin sa tinatawag natin na golden formula, ang GWES. Ito yung tinatawag natin ng golden formula na GWES, which proves na kapag ang specific gravity ay minultiply sa moisture content, it is the same as void ratio times saturation. Which means na ang formula na to ay pwede mo itong gamitin dito, forming na ang gamma moist mo ay pwedeng ganito ang muka. These two formulas are basically the same. Lastly, meron din tayong tinatawag na gamma of water, which is basically a unit weight of water, either 9.81 or 62.4, depende kung kilonewton per meter cubed ang hinahanap, which is 9.81, or pound per feet cubed, which is 62.4. At ito na ang ating bawat part ng ating mga formulas. Pero tandaan mo, mayroon tayong 5 variation ng formulas nito. Kapag gamma dry, ang formula niya will be specific gravity all over 1 plus E times the gamma of water. Basically, isipin mo, itong part na to, dito sa baba, ay palaging constant. Meron siya palaging 1 plus E. Pati na rin na meron siya palaging gamma of water. Dito lang sila magkakatalo sa nasa taas. Yan lang ang kailangan mong i-memorize. And ang gamma dry ay basically wala siyang ibang it's dry, wala siyang extra na tubig or na just the specific gravity. Sa gamma moist, na-discuss na natin siya kanina, pero i-reiterate ko lang, ang gamma moist is basically gamma dry but with water. So basically meron siyang specific gravity, which is yung dry version niya, and meron siyang tubig na kasama, which is itong dalawa, GSW. Pwede natin i-apply yung formula na ito sa formula right here. Pwede natin i-assume na ang gamma moist din ay equal sa gamma dry times 1 plus moisture contents. Since dito lang siya ng galing. Ang susunod natin na titingnan ay ang gamma saturated, which is basically this formula. So kung mapapansin mo, it looks a little bit familiar kasi galing siya dito sa formula na ginamit natin right here. Basically, it's the same as gamma moist pero saturated siya, which means na yung saturation mo ay 100% or equal to 1. So pwede natin siyang i-cancel out and magiging GS plus E all over 1 plus E times gamma of water. And ang pinakahuli nating titingnan na formula ay ang gamma buoyant. Gamma buoyant is basically gamma saturated minus gamma of water. So ang pwede nating gawin dito ay GS minus 1 all over 1 plus E times gamma of water. So yun lang po yung kailangan mong tandaan so far sa concept ngayon ng weight and volume relationships. I hope that helps.